Bago po tayo mag-umpisa mga kaswang, ay welcome ko lang po ang bago kong members natin bilang aswang supporters. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Broso Vlogs. Maraming salamat po sa pag-avail ng badge. At shoutout din kay Ang Palatandaan. Salamat po sir sa pag-renew ng badge. Subscribe po kayo dyan sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo at sa walang sawang suporta. Muli po, magsimula na tayo. Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel, Sir Casper. Itago niyo po ako sa pangalang Jay. Nasa sinapupunan pa lang ako, ay lapitin na talaga ako ng aswang at hindi ko alam kung ano ang dahilan. Basta ang sabi ng nanay ay lagi kaming nalalagay sa kapahamakan noong ipinagbubuntis pa lang niya ako. Taong 1991 iyon. Dahil siya lagi ang inaatake ng aswang na itatago natin sa pangalang Maring. 7 buwan lamang daw ako noon sa sinupupunan ng aking ina nang kamuntikan ng madali ng aswang ang nanay nang minsang dinukot siya nito sa butas ng aming dingding na gawa sa dahon ng niyog. Nasa tabing dagat kami noon nakatira at pangingisda ang pangunahing pangkabuhayan ng aking ama. Kaya 2:00 pa lang ng madaling araw ay gumagayak na ito patungong laot. Simula kasi noong nagbibinata pa ang tatay ay ito talaga ang namulatan niyang trabaho, kung kaya't ito na rin ang permanente niyang pinagkakakitaan. Naiwang mag-isa ang nanay, ngunit lagi naman siyang binilina ng itay na magmatsyag at laging itabi ang pinatulis na bagakay na siyang panlaban sa masamang hininga tulad ng aswang. Palagi rin namang sinasaradong mabuti ang pintuan nilang yari lamang sa kawayan. Ngunit may isang beses na sobrang bigat ng katawan ni nanay. Nasa isip niya ay tumayo na siya para isara. Iyon pala ay panaginip lang niya. Isang madaling araw iyon nang ginising siya ng itay. Dahil nga papalaot na ito. Juliana, gumising ka na kasi paumaga na. Mamaya wala akong huli. Ngunit nagmistulang tulog mantika ang nanay. Dala marahil ng pagbubuntis kaya napakaantukin at tulog mantika ito. Ilang beses rin siyang ginising hanggang sa dumilat ito at tumango. Kaya lumabas na kaagad ang tatay. Isarado mo na. Siguraduhin mong mahigpit ang pagkasara mo nang hindi ka mapasok ng mga masasamang loob. Tumangaw lang ito bilang sagot, ngunit sa isip niya ay mamayang konti na siya tatayo para isara. Ngunit muli lamang napalalim ang kanyang pagtulog. Naalimpungatan na lang siya nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan. Bumungad sa kanyang nakakatakot na mukha ng isang aswang. Nagbabaga ang mga mata nito at naglalaway na. Ang hahaba ng pangil at sobrang kulubot ng makikinang nitong balat dahil sa langis na pinangpahid nito sa kanyang katawan. Nagbabadya itong umatake sa nakahiga kong ina na sobrang nagulat sa hindi inaasahang kakaibang panauhin. Tumalon ito sa papag ng bahay na parang pusa. Doon pa mismo sa hinihigaan ng nanay. Mabuti na lang at alisto din siya at mabilis na tumayo para umilag sa aswang. Ngunit ang pangalawa nitong pagsugod ang hindi na ilagan ng nanay. Nakalmot siya nito sa magkabilang braso dahil pinoprotektahan niyang huwag mahawakan ang malaking umbok ng tiyan. Nakipagbuno siya sa aswang sa kabila ng hirap sa paggalaw dahil sa mabutingting niyang tiyan. Sobrang ingay nilang dalawa na siyang ipinagtataka ng tatay
nang bumalik ito dahil may nakalimutan. Lakad takbo ito pabalik ng bahay dahil ramdam niyang hindi maganda ang nangyari sa loob ng kanilang bahay. Doon niya naabutan ng nanay na nakikipagbuno sa aswang at sobra nang nag-aalala siya para sa kalagayan nito, lalo na sa akin na nasa loob ng tiyan. Kinuha ng tatay ang itak na nasa gilid ng sahig. Tinaga niya ito agad. Ngunit nadaplisan lang sa kaliwang balikat dahil sa liksi nitong gumalaw. Mabilis din itong tumalon palabas ng bahay na parang sa pusa. Dahil sa pangyayari ay hindi nakatuloy si tatay sa pangingisda dahil natakot siyang balikan ng aswang si nanay. Kinabukasan ay maagang nag-usisa ang tatay dahil batid niyang nasa malapit lang ang nilalang na umatake sa kanyang asawa. Kinabukasan, sa kapihan ay namataan kaagad niya ang matandang si Tonya. May malaking bigkis ng tela ang kaliwang braso nito at halatang bagong-bago dahil sa marka ng dugo na tumataga sa tela. Lola, parang malaki-laki ang sugat mo. May ginawa ka na naman yatang milagro. Dinig daw niyang wika ni Paring Igme na kanilang kapitbahay. Pasulyap-sulyap lang ang matanda kay Papa habang tinitigan niya ito ng mabalasik. Marahil ramdam rin niyang nagdududa si Papa sa kanya o di kaya'y takot ang aswang kay Papa at nakiramdam rin kung ano ang gagawin ni Papa. Nahulog ako sa puno ng duhat. May malaking higad pala at hindi ko namataan kaya nahulog ako at ayun na. Bumagsak ako sa matulis na bato at ang aking braso ang tumama roon. Paliwanag nito kay Paring Igme na nagpangiti kay Papa. Kagabi lang kasi nakasalubong ito ng aking ama na may pasan na isang bigkis ng kahoy ng panggatong. Wala naman itong sugat. Alangan namang bumalik siya ng bukid. Kagabi ay malayo pa iyon mula sa tabing dagat. Naglipa na kasi ang mga aswang sa aming lugar noong araw dahil napabalitang may isang barko daw ang naglayag papuntang Negros at ang laman noon ay purong mga lahi ng aswang. Sa daungan ng Iloilo ang mga ito dumulog at doon na rin ang karamihan sa kanila naghanap ng lungga. Ngunit ang iba ay pumayo pa sa ibang lugar ng Negros at nagparami. Nag-asawa ng ordinaryong tao at nangyayanggaw ng mga naisin nilang maging katulad nilang aswang. Ayon din iyon sa mga magulang ng nanay. Kagabi muntik nang maging karne ang asawa ko ng aswang. Mabuti na lang at nakabalik pa ako dahil may naiwan akong mahalagang gamit. Dahil kung hindi, talagang wala akong maabutang asawa kinabukasan. Parinig daw ng tatay sa matanda at nabigla naman ang taong nasa kapihan nang marinig ang sinabi niya. Nako, pinasok talaga ng aswang ang bahay ninyo? Tanong ni Paring Iseng na nagkakape rin roon. Oo, napasarap ang tulog ng asawa ko at hindi na nailak ang pintuan kaya nakakuha ng pagkakataon ng aswang. Napasukin siya pero nataga ko naman. Saad pa ng tatay dito. Talaga, natamaan naman kaya? Tanong ng isa pa sa kanila. Nako, oo, nakailag at nakatakas pero nataga ko ang kaliwang balikat ng aswang. Kaya siguradong iniinda niya iyon ngayon mismo. Napayuko ang matanda at nagmabadaling umalis. Kaya nagkatinginan ang lahat dahil halos lahat ng taga-amin ay kilala ang matandang bilang bantog at agresibo na uri ng aswang. Siya ring pagdating ni Lula Maring na may sa pusa rin ang pandinig dahil bantog rin ito na aswang sa aming lugar.
ngunit mabait nga lang at matulungin. Huwag mo kasing hayaan na gumala na kapag hapon ang asawa mo. Ang bango ng dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay matagal mawala sa hininga ng isang aswang. Wika nito. Kilala mo ba kung sino sila, Lola Maring? At saka paano ba malaman na aswang ang isang tao? Tanong pa ni Mang Igme. Nako, kung aswang lang ang dami rito sa atin, huwag mo nang alamin pa. Ang importante ay mag-ingat kayong huwag mabiktima. At saka yung mga aswang kung tignan mo sila ay hindi nakikipagtitigan. Wika nito at nakatingin pa sa tinitimpla nitong kape. At saka nanghahawa sila sa mga piling tao na gusto nilang hawaan. Dagdag pa nito. Ganoon pala yun, Lola. Siya ring pagdating ng nanay na bakas pa ang mga kalmot ng aswang sa kanyang mga braso. Sinalubong ito ni Lola Maring. Nilawayan niya ang kanyang kamay at minarkang cross iyon sa tiyan ng aking ina. Huwag ka kasing magsuot ng pulang damit. Kitang-kita ang bata sa loob ng tiyan mo. Wika pa nito. Paano niyo po nasabi yan, Lola? Nagtatakang tanong ng nanay. Ay, basta. Sundin mo ako, tsaka ako ang unang ninang ng batang iyan. Panganay pa naman iyan. Wika pa nito. Tumango naman ang nanay kahit pa nagtataka. Dahil hindi taga roon ang nanay ay hindi nito alam ang katauhan ni Lola Maring. Simula noon ay lagi na lang may nagtatalong hayop sa bakuran ng bahay tuwing madaling araw kapag wala na ang tatay sa bahay dahil mangingisda siya. May pagkakataon pang nabutas talaga ang bubong ng aming bahay dahil lamang sa pag-aaway ng dalawang nilalang. Nahulog ang mga ito sa gitna ng papak at sobra ang takot ng nanay dahil mag-isa lang siya noon sa bahay. Ang isang nilalang na sobrang pangit ang itsura ay gustong sugurin ng nanay at naglalaway na ito ng sobra. Ngunit pilit na pinipigilan ng isa ring nilalang na katulad rin nito. Mas malakas rin ang nilalang na gustong dumepensa sa nanay, kaya nahila niya palabas ang isang napaka-agresibong nilalang. Kwento ng nanay sa itay ang nangyari, kaya simula noon ay humingi ng pabor si tatay sa kanyang mga magulang na samahan muna ang kanyang asawa hanggang sa maisilang na ako dahil nanganganib ang kanyang buhay at walang balak ang aswang na tantanan ang nanay. Nang masilang ako at nabinyagan ay unang kinuhang ninang si Lola Maring, ang aswang na laging pumoprotekta sa akin noong nasa sinapupunan pa lamang ako. Lagi akong may libreng isang lata ng gatas kada buwan. At nang lumaki-laki na ay mga tinapay, biskwit at gatas pa rin. Sobrang minahal ako ng ninang kong iyon at ni minsan ay hindi niya ako binibigyan ng ulam. Laging dry goods lamang at lagi pa nitong binibilin sa nanay na huwag tumanggap ng mga ulam na bigay ng mga hindi pamilyar na kapitbahay. Grade 1 ako noon nang may matandang babae na lumapit sa akin. Hapon iyon at uwian mula sa paaralan. Halika baby J, sumakay ka sa akin. Pauwi na rin kasi ako. Yaya nito sa akin at walang pagdadalawang isip na hinawakan ako sa kamay. Kilala mo po ako? Inosenteng tanong ko noon. Oo naman. Kaibigan ako ng ninang Maring mo. Wika nito na hinihila na nga ako nito kaya automatic ko na rin akong napasunod. Inaakay ako nito at kahit sa murang edad ay alam ko na
Hindi iyon ang daanan papunta sa aming bahay. Lola, hindi po ito ang daan pauwi sa aming bahay. Puna ko, dahil gitna na yata iyon ng tubuhan na lampas na sa aking ulo. Samantalang ang nanay at tatay ay nagwawala na dahil sa hindi nila ako mahagilap sa eskwelahan. Mabuti na lang at may nakamata pala sa aming isa sa mga teacher na sumama raw ako sa inakala nilang lola ko. Kaya naisip rin nilang baka si Lola Maring iyon. Ngunit hindi naman iyon pumupunta ng paaralan para sunduin ako. Kaya hindi pa rin mawala sa isip ng nanay ang mag-aalala. Pinuntahan nila kaagad ang bahay ng aking ninang na aswang. Ngunit wala ako roon, kaya mas lalong naiyak ang nanay. Tumahan ka, Mare. Mukhang alam ko yata kung saan ang aking inaanak. Wika nito at naghanda ng bumaba. May maliit na bote itong nilagay sa bulsa tsaka nagmadaling umalis. Huwag na kayong mag-alala. Walang masamang mangyari sa inaanak ko. Ang gagawin niyo lang ay hintayin akong dumating sa inyong bahay. Wika nito at saka nagmadaling umalis. Samahan kita, Lola Maring. Wika ni tatay, ngunit mariing tumanggi ang matanda. Hindi natin maabutan ang iyong anak kung sasama ka pa sa akin. Hayaan mo na lang akong mag-isa hanapin ang iyong anak. Wika nito at nagmadali ng umalis. Umiiyak na ako noon dahil sa takot at hinahanap ko na ang aking mga magulang. Ngunit panay alibay lang ang matanda. Abala lang ito sa paggawa ng apoy at may inhain itong malaking kaldero. Ilang sandali pa ay lumapit na ito sa akin at hinubad ang aking damit at saka short na inuperme. Inutusan ako nitong maligo at linisin ang aking sarili. Ngunit hindi ako sumunod dahil gusto ko nang umuwi at makita ang nanay at tatay. Kinarga na lamang ako nito at pinatong sa kanyang lababo. Ngunit hindi pa man ito nasimulang paliguan ako nang biglang may dumapo sa kanyang bintana. Isang malaking ibon iyon. At kita ko kung paano itong bigla ang nag-aanyong tao. Ang mapagmahal kong ninang iyon. Hindi na pumasok sa isipan ko ang dating anyo niya, kung ano man ang katauhan niya. Basta diretso lang ako ng iyak. Hindi rin ako nakaramdam ng takot kay ninang. Tumingin ako sa aking ninang na parang humihingi ng saklolo dahil medyo naglak ang pangako. Hindi ko tansya kung gaano kabilis itong nakalapit sa aming kinaroroonan. Basta sobrang bilis nun. Nasa isang kisap mata ko lang yata ay nasa harapan ko na ang ninang. At mahigpit akong niyakap at ibinalik si Papag. Ayaw pong pumayag na matandang si Tonya na siya rin palang umaatake kay nanay kahit pa man noong ipinagbubuntis pa lamang ako. Nakipagbuno ang ninang kong aswang sa kapwa rin niya kaure para lamang protektahan ako. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na tantanan ang ina ng anak ko. Ano ba? At ang tigas ng ulo mo, gusto mo talagang magpatayan tayo? Pwes, hindi kita aatrasan. Wika ng ninang habang patuloy ang kanilang awayan. Nakatayo lamang ako noon na parang estatwa at aliw na aliw sa pag-aaway ng dalawang nilalang. Maging ang pagpalit ng anyo ng dalawa ay nasaksihan rin ng dalawa kong mga mata. Ngunit hindi man lang ako nahintakutan. Kung magiging ibon ang isa, ay sa ganoong uri din magpalit ang isa. Kung magiging aso naman yung isa, ay ganoon rin ang isa. Ngunit ilang beses yata silang nagpalit ng anyo, na para bang sa panaginip ko lamang iyon nakikita. Sobrang totoo ang pangyayaring iyon na aking natunghayan. Nanghihina na yung isa kaya umiyak ako ng napakatinis. Dahil inakala kong ninang ko na iyon
na halos nag-aagaw buhay na dahil sa sobrang dami ng sugat at dugo ang lumabas sa katawan. Ngunit biglang nagpalit ng anyo ang ninang na sobrang lakas pa at hindi ganoon karami ang sugat, habang ang matandang si Tonya ay marami ng kalmot at sugat ng mga pangil ang buong katawan dahilan ng kanyang paghina. Mabilis akong niyakap ng ninang at binihisan, tsaka nagmamadaling umalis ng kubo na iyon. "Halika na anak, sa susunod huwag kang sumama kahit kanino kasi maraming masasamang nilalang na tulad ng matandang iyan. Mabuti na lang naabutan kita. Paano na lang pala kung hindi?" Mas lalo akong umiyak dahil sa biglaang takot na aking nadarama. Ngunit inalo niya akong muli para tumahan. "Shh, sige na, wala na Tahan na. Nandito naman ang ninang, lagi kang babantayan ng ninang. At laging handa ang ninang na isalba ka sa lahat ng kapahamakan Tahan na." Saad nito sabay himas ng aking likod, kaya dahan-dahan rin akong tumahan. Pagdating ng bahay ay halos hindi na ako makahinga sa sobrang higpit ng pagyakap ng nanay at tatay. Panay rin ang iyak ng inay at sinisisi pa ang sarili dahil nahuli siya sa pagsundo sa akin. Pero ang pangyayaring iyon ay malaki ang epekto sa akin. So tuwing makakita ako ng mga hayop gaya ng mga ibon at aso, ay lagi kong hinihintay na magmukhang tao ito. At maging ang nanay ni minsan ay inutusan ko pa minsan na magpalit anyo na kagaya kay Ninang Maring. Noong bata pa ako ay tinatawanan lang ako ng nanay tuwing sabihin ko iyon. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti nitong pinapaintindi sa akin na ibang uri ng tao ang mga ganoon, na aswang lang ang makakagawa ng ganoon at madalas ay masasamang hininga at kumakain ng tao, maliban na lang sa pinakamamahal kong ninang. Doon ako unti-unting nakaramdam ng takot sa aking ninang at medyo lumalayo na rin ang loob ko. Subalit pinapaliwanag ng ina na sadyang may mga mabubuting uri ng aswang na katulad ng ninang. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa ninang dahil kung hindi dahil sa kanya ay dalawa kami ng nanay ang wala na ngayon. Sa ngayon po ay may asawa na ako at 2 anak. Andito pa rin ako sa Negros. Sa ngayon po ay hindi ko na lang sabihin kung buhay pa ang aking ninang o patay na. Basta, hanggang dito na lang. Muli po, ako po si Jay ng Pilipinas. Ito po si Casper muli ang nagsasabing, ingat mga single.